Winnie Pacquiao, nag-Sharon, praktikal na nag-iwas o pag-iwas sa food waste o usapin ng delikadesa. Balitin mo. Oh, Hapong OFW nag-disappoint sa OFW lunch? Sistema, walang konsiderasyon ng rules na bulag sa katotohanan. Pagod at antok at gusto lang magpahinga na nagtungo siya sa OFW run sa Terminal 3. Ito at ang iba pang mga stories natin ang ating tatalakayin. Okay, mga stories, ito na yan. Hello mga stories, welcome back sa isa na naman random reaction show dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Martin, no? At ngayon pag-usapan na natin ito na okay. So, yun, pansahin na ito, no? Dalawang usaping viral, no? Ang may natin ngayon. Magkaiba ang kwento pero parehong tatama sa form sense, no? Delikadesa o konsiderasyon, okay? Una, ito naman si Winnie Pacquiao na nakita nagbalot at nag-take out, kumbaga nag-Sharon, no? Na nag-Sharon siya, na natitirang pagkain, no? At ngayon, tayo, babasahin natin. Ayon sa Daily Buzz, naging usap-usapan online si Winnie Pacquiao matapos siyang makita na nag-uwi ng natirang pagkain mula sa kanilang kinainan ng isang ating handaan, di ba? Yung napapansin nyo, no? Sa mga larawan, binahagi ni social media, makikita parang tinake out, o no, nila yung mga pagka hindi naubos, or sabihin natin yung mga left, let's say yung mga mga handado, no? Di ko lang anong event yun, no? Pero maraming netizens ang nagbibigay ng posisyong reaction na sinasabing magandang halimbawa ito na pag-iwas ng food waste. Well, wala naman, tsaka ito naman sa publiko, no, sabi niya, nag-Sharon daw. At tayo sa buod ng viral video, no, si Queen mismo ang kumuha ng take-out box at siya ang naglipat ng natirang ulam mula sa bandehado, no. Napansin din daw na nagpatuloy siya na nagbalot kahit ng mga tao, may tao pang kumakain at lumipat pa sa kabilang mesa para tapusin ang gawain. Okay, so, tingnan natin. Kung napapansin nyo, no, ito yung video na to, no, nakikita nyo talaga nagte-take out siya. Play mo at makikita. Yung napapansin mo na parang lahat tinitake out niya. Medyo buo pa yun, no, malaki, talagang walang sinisino. Aminin natin, no, mga stories. So, mga stories, no, aminin natin, hindi lang siya, pati rin tayo, gumagawa niyan, okay? Kasi, wala naman masama sa pag-uwi ng natirang pagkain. Kung sa inyo naman talaga yan o kung ang may pahintulot ng host, celebrant, organizer, kung ang taong nagbayad nito sa pagkain to. Well, simple lang yan mga stories. No? Mas okay nang iuwi ng pagkain kaysa itatapon na lang yan. Diba? Hindi naman, karangyaan ang mag-aksaya, diba? Oo. So, pangalawa, no? Huwag natin gawin sobrang special ito, no? Hindi sobrang special. Dahil isang anak siya ng sikat na mayayaman pamilya, let's see Manny Pacquiao, di ba? Talagang yung anak siya ng people's champ, di ba? Yung At sa totoo lang, dapat normal lang ito, no? At hindi normal ay yung magtatapon ng maraming pagkain dahil lang ayaw nagmumukhang nag-Sharon, di ba? Alam mo naman, means kasi yun. At saka pangatlo, no, mga stories, no, huwag din natin sobrang sambahin o purihin o something na ginagawa, no. Hindi ito world-class achievement, okay? For your information, hindi ito world-class achievement. Hindi rin ito dapat ini-edit na parang nagpapakalaking kababaang loob, no. This is basic, no. Practical lang to. Kung may tira, pwede rin pang kainin, no? Take out. Ganun lang kasimple. Tapos yun, di ba? Pero mahalagang linaw dito mga stories, no? Ang pag-Sharon o yung pag-take out na, hindi basta karapatan ng kahit sinong nakaupo sa mesa, no? Kailangan meron tayong permission o paalam, di ba? Permission sa
kung sino may nag-organize o something, di ba? Ulitin ko, no? Kailangan may permission. Kahit mapa-celebrant pa yan o yung may organizers, di ba? Ano? Kailangan din ng paalam dito. Kasi kahit may tirang pagkain dyan, pwede pang may nakalaan dyan para sa pamilya ng celebrant, no? Sa staff, sa mga taong nag-ayos ng event, o sa mga bisita na hindi pa nakakuha, di ba? Kaya ang tamang ang gawin dito ay magtanong muna. Okay? Huwag yung kukuha ka na lang bigla dahil nakita mo may tira pa, di ba? O yan ang pagkakaiba ng practical sa walang delikadesa. Okay? So, pangapat, may isang detail dyan, no, na dapat pag-usapan. Yung sinabing nagpapaalos siya kahit may kumakain pa, no? Dito ako medyo maglalagay ako ng medyo hihinto tayo dito, okay? Kahit maganda ang intensyon kung may kumakain pa, no? Hindi magandang tingnan kapag nagsisimula na ka ng magligpit o magbalot, parang tapos na lahat, no? Pwede kasing magmumukhang nagmamadali ka, okay? O parang ikaw yung nag-desisyon na tama na ang kainan. Parang ganun ang dating, di ba? Kasi kaya sa ganyan, mga stories, no, timing din ng usapan. Hintayin mo muna ang tamang oras o kung may paintulot at alam ng mga kasama, no, mas malinaw at mas maayos, di ba? Panglima, ito ay usapin dito sa food safety. O, yun. Kailangan natin pag-usapan yan. Kasi hindi lahat na titirang pagkain ay safe para iuwi at kanin later, di ba? Kapag matagal na siya nasa labas o let's say yung nakabilan o paulit-ulit na nabubuksan o hindi maayos sa pagkasto, no? Medyo delikado kasi yan, okay? May mga pagkain na mabilis mapanis, minsan may isang araw lang talaga yung tatagal yan, okay? At minsan mas malaki pa kapag hindi nare-ref yan ng maayos, okay? Kaya, yes, oo, may okay lang na mag-sharon pero siguraduhin mo okay pa yung pagkain. Huwag naman mauwi sa food poisoning sa pagiging practical. Ang daming nangyayari sa bansa natin, nagkakaroon kasi ng food poisoning. Nababalitan na nga yan noon pa, di ba? At sa conclusion ko sa sa part 1, walang issue diyan kung may paalam, may delikadesa at safe yung pagkain, no? At mas malaking leksyon dito, no? Diyan at wag mag-aksaya. Okay? So, mga sorry, bago tayo dadako sa sa part 2, no? Yung isa pang topic, no? May ipapakita ko sa inyo, no? Ito, commercial muna. Commercial muna tayo, no? Ito. Oh, walang kanin gusing. Utang inang hayop na yan. Ito. Walang kanin. Ano Dami-dami namin ang bayad ng only rice. Ay, ang bulaklak ba to? Utang inang hayop na yan. Ano kalagpak pa? Kanina pa kami nangihingi dito. Maubos na yung ulam namin. Tanginan yung servisyo yung bulok. Ito. Eh! Kaya pala, takal pala yung mga ng kanin namin. Ano ba? Sa mga isang inyo pala, na nag-propose na, can you be my girlfriend? O, hindi ko alam anong nangyari. O, may, do you marry me? Parang kayo pa-propose pa. Okay, so, next naman mga stories ito. Next naman topic. Okay? Sunod na ang balita, no? Punta naman tayo sa, isang OFW na disappoint, no? At naiyak, no, dahil sa experience niya sa OFW run sa Terminal 3, no? At ayon sa post sa Miss Apple, no, dumating siya sa Maynila noong August 5, no, 2026, bandang 5:30 ng hapon. Matapos ang mahabang flight mula sa Miami papuntang Qatar at May 8 oras pa raw siyang layover sa Qatar bago nakarating sa Pilipinas, no?
pagod, antok, at gusto lang magpahinga, nagtungo siya sa OFW Lounge sa Terminal 3, pero narang siya at sinabihan na hindi pa siya pwedeng pumasok dahil 4 a.m. pa ang flight niya. At ang pwede lang daw gumamit ng lunch ay yung mga 6 hours before the flight. Pinaliwanag niya raw galing siya sa mahabang biyahe at kailangan lang niya magpahinga bago pumunta sa kabilang terminal. Para sa domestic flight niya, hindi pa rin daw agad siya pinayagan. Matapos ang ilang paliwanag, hinausap siya ng babaeng staff at kinalaunan ay pinayagan din siya makapasok. Pero ayon kay Miss Apple, na-damage na raw ang mood niya pagpasok niya sa lounge, napayak na lang siya sa sama ng loob at pagod. At binanggit din niya na hindi naman daw kagandahan ang lounge, walang restroom sa loob, normal lang ang mga upuan at hindi rin naman daw ganun kaganda ang mga amenities. Kaya mas nakakadismaya raw ang kinailangan na kanyang makipagtalo para makakapagpahinga. At ayon sa Bulgar, ang buod ng issue na ito, isang OFW ng galing mahabang biyahe, saka ay kailangan pang mga tuwiran para lang makagamit ng lunch na dapat ay ipara sa mga OFW. Well, mga stories, ito yung opinion ko dito. Kung totoo yung lahat ng detalye nasa post na ito, palpak talaga ang implementation ng service. Okay? Bakit? Kasi ang OFW lounge ay hindi dapat umaandar lang sa mechanical ng rules. Oo, naintindihan ko yung mga dahilan na ayaw nila ng sobrang siksikan sa loob. Which is valid naman yon. Pero kung rules lang ang tinitignan mo at wala kang direksyon, doon nagsisimula ang hindi maayos na serbisyo. Ang OFW na galing sa mahabang international flight ay hindi pareho ng isang pasaherong gagala-gala lang sa airport, Pagod yan puyat yan, minsan gutom yan. Minsan sabog ang oras ng katawan niya, Kaya kung ang lunch ay talagang para sa OFW, dapat may espasyo ang sistema para sa mga ganyang sitwasyon. Ang problema, ang system kasi dito di lang rule Ang problema ay kawalan ng konsiderasyon, At linawin natin to mga stories, linawin natin. Ang lunch na yan ay hindi pabor. Hindi yan regalo, serbisyo yan para sa mga OFW na matagal na nagsasakripisyo sa ibang bansa. Ngayon, maging fair naman dito tayo sa frontline staff. Okay? Pwede ring totoo na sumusunod lang sila sa utos kaya hindi ako agad manunuro sa mismong staff. Okay? Kung sa mismong staff lang yung wala tayong buong side nila. Okay? Pero kahit may policy ka, Pero kung may policy ka, may tamang paraan pa rin ng pakikipag-usap, Pwede mong ipaliwanag ng maayos, pwede mong sabihin na hahanap ka ng paraan, pwede mong i-escalate yung sa supervisor ng hindi pinaparamdam sa tao na para siyang abala. Okay? So, at dyan ako na mas nainis sa buod ng kwento. Kailangan pang makipag-usap ng ilang beses ng isang pagod na OFW para lang marinig. Hindi dapat ganyan, mga stories. Hindi ganyan. Kung may 6-hour rule kayo, fine. Which is fine yun. Pero dapat may exemption policy para sa mga pauwing OFW na galing sa mahabang biyahe at may matagal na hintayin sa susunod na flight. Pwede naman na sabihin, ma'am, puno na loob pero ililista namin kayo. O kaya, ma'am, hanggang 2 hours lang muna para makapagpahinga kayo. O kaya, ma'am, inbound OFW kayo, priority natin i-consider yan. Ganun lang kasimple, di ba? Kaya, hindi naman lahat kailangan sagutin ng bagong rules namin ganito, ganyan. Kasi ang tanong hindi lang kung may rule ba. Ang tanong ay matino ba ang rule? Makatao ba ang rule? Akma ba yung rule sa totoo na actual na kailangan ng mga OFW? At ang pang isa yung mga stories kung totoo na hindi naman ganun kahusay na facility, wala pang restroom sa loob. Normal chairs lang at hindi rin naman kaganda ang amenities. Tapos sobrang higpit pa sa pagpasok, parang lalo lang
tumatama sa mga OFW yung disappointment, di ba? Kaya sa akin, mga stories, hindi ito dapat dinidismiss na parang sensitibo lang yan o sumusunod lang sa rules, di ba? Mali yun, okay? Kasi kapag ang sistema ay walang flexibility na para sa mga taong talagang nangangailangan, eh hindi maayos ang sistema. At isa pa mga stories, may mga malalaking pagkakaiba na pagpaalis na OFW sa pauwing OFW. Hindi pwedeng parehong template lang na itatapat sa kanila. Ang pauwing OFW galing sa mahabang biyahe ay may ibang uri ng pagod at kailangan, di ba? Kaya dapat kailangan reviewin nyo itong policy na ito, no? Hindi para abusuhin, kundi para gawing mas makatao. Kaya mga stories, ito masasabi ko lang dito, no? Sa part 1, no, tungkol dito sa sa mga practical na practicalidad at delikadesa, yung about kay Quiddy Pacquiao, no? Wag masyado na wag magsayang ng pagkain, pero wag ding basta kukuha ng walang paalam. At siguraduhin na safe pa yung pagkain bago uwi. Sa part na naman, no, tungkol naman ito sa dignidad ng konsiderasyon, kung may lunch para sa OFW, dapat nararamdaman ng OFW na para talaga sa kanila yon, hindi yung parang kailangan pa nila ipaglaban ang karapatan nila magpahinga. At una, no, leksyon sa common sense, pangalawa, leksyon sa human decency. At kung may isang linya akong iniwan dito, ito yon. Sa pagkain, huwag mag-aksaya. At sa serbisyo, huwag magpahirap. Ganun lang kasimple. So, kayo mga stories, no? Sa tingin nyo, no, sa part 1 natin, no, okay lang ba sa inyo na pag-share sa pag-uwi ng natitirang pagkain basta may pahintulot at siguradong safe ba ito? Ito, dapat bang baguhin ng gawin mas flexible ng 6-hour rule ng OFW Ranch para sa mga pauwing OFW na galing sa mahabang biyahe? Comment down below at babasahin natin iyan. Okay? Kung gusto yung mga ganyang opinionated, logical, frank, instead of commentary video, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. And be part of the stories ko, may mga stories sa membership line for as low as 39 pesos a month, early videos, just fresh from the rendering video. Mayroon din 159 pesos a month at 399 pesos a month. Ito yung mga exclusive videos para sa mga stories membership ni ating girl. As always, mga stories, thank you and have a great day with stories. Bye!